Bayan natin, sinasabi ko, palagi ito sa mga vlog natin. No? Na kung ikumpara mo itong si Harry Roque dito sa mga baguhang vlogger na sumikat dyan sa Hague at kung sino pa man, di hamak na mas kapani-paniwala itong si Harry Roque, mga kababayan natin. Kita nyo naman yung mama, mga kababayan natin, halos magkanda, ha? Muntik na ngayang makulong, di ba? Ang dami nang pinagdaanan yan. No? Dahil sa pakikipaglaban niya kay Tatay Digong, syempre, paprotektahan niya yun. Ha? Yun yung presidente niya, yun talaga yung ipinaglalaban niya kasi doon siya, no? Nagtatrabaho dati kay Tatay Digong. At yung friendship naman nila at yung paniniwala niya at pakikipaglaban niya kay Ma'am Sara at sa mga Duterte ay tuloy-tuloy po yun. Ha? Pero bakit? Yung iba dyan, pilit nilang hinahatak pababa, no? Si Harry Roque at sinasabihan nilang balimbing, no? Kung ano-ano pa, may iba nagsasabi, double agent daw, may iba pa pang mga sinasabi na pinagdududahan na si Attorney Harry Roque, di ba? Totoo lang, ako mas naniniwala pa ako sa integridad at pinaglalaban nitong si Attorney Harry Roque base sa mga pinagdaanan niya mula pa noong 2016, no, na kay Tatay Digong na yan, hanggang ngayon, no, humihingi nga ng asylum kasi nga pinag-iinitan na siya, marami siyang hinaharap na problema din sa kanya dahil yan sa pakikipaglaban niya kay Tatay Digong. Oh. Sana maisip niyo yun na may asawa yung mama, no? Halos nga siguro medyo matagal-tagal na siya hindi nakauwi ng Pilipinas, so hindi na sila nakikita-kita. Di ba? Kaya minsan naman mag-isip tayo, mga ka-DDS, no? Hindi tayo pwedeng magkawatak-watak at lalong hindi pwede, no? Magkaroon ng division ito ang pagiging maka-Duterte natin. Kasi kung ganyan tayo, hindi po yan magugustuhan ni Tatay Digong. Kasi ang alam natin, mga kabayan natin, tayo ay nandito nakikiisa sa sigaw, sa pakikipaglaban dahil ang gobyernong ito ay hindi na nga sa tama, wala na sa ayos. Kaya kailangan natin sumigaw, makipaglaban para sa totoong pagbabago ng bansang Pilipinas. Hindi yung puro na lang sariling interest ba na pinapakita ninyo na kayo yung mas credible na pinaniniwalaan, di ba? Na bilang mga Duterte supporters, hindi po, no? Kahit wala tayo sa event, kahit wala sa Hague, or malayo man, o kung sinong Pilipino, lalong-lalo na mga OFW, kahit saan panig ka man sa bansa, basta tayo ay nakikipaglaban sa mga Duterte, kaisa tayo. Walang ni sino mang iisang individual na magsasabing sila ang tunay na Duterte supporters, kung hindi tayo lahat. O eto mga bayan, pakinggan po natin, no? Itong video na kung saan ito po yung base doon sa nangyari sa Dahig noong nagkaroon po ng isang pagtitipon doon, event, no? Humihingi po ito ng dispensa itong si Ma'am Giselle Sanchez, di ba, yung host doon, mga kabayan natin, kasi nga alleged lang naman pala kumbaga walang katotohanan, pero bakit para bang naging one-sided tayo? Pinaniwalaan natin yung ibang naninira kay Attorney Harry Roque, no? Kaya ang atin dito iisa lang po yung pinaglalaban natin, iisa lang po yung sigaw natin dyan sa Hague. Ang gustong marinig ng taong bayan ay ang update kay Tatay Digong, kung ano yung kalakaran doon sa labas ng Hague, kung ano yung mga pagtitipon-tipon na kailangan natin malaman para makiisa tayo sa laban, no? Yung panawagan natin na bring him home, Tatay Digong. Ayaw natin makarinig na kung saan nakaaway, mismo tayo mga DDS, nakaaway-away kayo sa labas ng Dahig. Di ba? Napaka-unprofessionalism naman natin, mga kabayan natin, no? Hindi tayo pumupunta dyan sa isang event para tayo ay o sa Bisaya pa, nag-unay-unay lang, no? Tayo lang din yung nagkakagulo, di ba? Ang hirap nun, di ba? No? Kakantsawan lang tayo ng kabila. Kitila mo, kinantsawan na nga tayo no? Binira na nga tayo na yung mga DDS daw. Walang modo.
ultimo yung mga kasamahan nila ay nag-away-away na. O, eto po yung video. Panoorin po natin mga kababayan na naghingi po ng public apology itong si Ma'am Giselle Sanchez, which is wala naman problema yan, no? Kasi mas maganda nga yan, humingi talaga siya ng dispensa. Kasi nga, kung wala naman palang katotohanan o puro chika-chika lang, chismis lang, wag dapat sanang paniwalaan, no? At lalong-lalo na, pwede naman pag-usapan ng mahinahon at maayos. Kasi, yung organize niyo dyan, o pag-organize niyo dyan, kahit sino pa yung nauna dyan, or napunta, or sumali, no? Iisa tayo dyan, magkaisa tayo, dyan sa ginagawa niyong event dyan. Hindi yung bawat organizers, nagtitirahan na, pangit yun no? Kung talaga nagkikipaglaban tayo ng katotohanan kay Tatay Digong at sa mga Duterte, manalig at maniwala lang tayo sa mga Duterte. Wala kaming pakialam kung sino kayo individual. Basta ang atin dito, pro-DDS tayo, magmahalan tayo, wag tayo mag-away-away, wag tayo magwatak-watak. Dapat, bati-bati na tayo. Yun lang naman. Kasi ang gulo ng Pilipinas Ang gulo ng gobyernong Bongbong Marcos, nakikigulo pa tayo, di ba? O, eto po yung video, panoorin po natin. My name is Giselle Sanchez, and last September 23, I was part of a peaceful gathering in The Hague. Before going on stage, I heard from one of the supporters that Attorney Harry Roque was giving away 10 lechons in the other venue, dividing the Duterte supporters. I really wanted to call Attorney Harry Roque that time, but I wasn't able to because I didn't have any Wi-Fi. I forgot my Big Sky Travel Wi-Fi that time, so I was not able to confirm this rumor. Before going on stage, I was already advised by Aldo and Alvin not to mention this on stage. But while on stage, I really don't know why, but the rumor kept persisting on my head because I knew and I really believed that Attorney Harry Roque can unite all the Filipinos in The Hague. So, gumawa ako ng panawagan sa kanya. My only fault is I mentioned pa the 10 lechons and everything, which was only a rumor. So, it's a good thing that Attorney Harry Roque is my friend, and he called me personally to tell me that number one, he did not donate the lechons. It was donated by Aleth Salumbre. And number two, he is just seeking asylum and has no plans of dividing the Filipinos. So, I would like to publicly apologize if ever this caused damage on Aleth Salumbre or Attorney Harry Roque, but I did say that it was a rumor, and number two, my purpose was not to spread fake news or even divide the Filipinos even more there in The Hague, but my purpose was to unite the Filipinos through Attorney Harry Roque, kasi alam kong magagawa niya yun dahil he is such a great leader. I campaigned for him, he is my friend, and that's why he called me. But I still wanted to do this public apology to express really my remorse for what I did, at inuulit ko lang po para sa lahat na sama na po tayo. Tama na yung bashing. Lahat naman tayo Duterte supporters, hindi ba? Kaya iisa lang naman ang ating mithiin na makauwi ang ating minamahal na si Tatay Digong sa Davao at makapiling muli niya ang kanyang pamilya at mahal sa buhay. So, let's continue to pray for Tatay Digong, and let us continue also to pray for Attorney Harry Roque para makauwi na rin siya sa Pilipinas, or if ever to be granted asylum there at the Netherlands. Again, my apologies. Salamat po.